Mabuhay everyone! Ako muli si Jason T. Asuncion and again, mag-share ulit ako ng knowledge about Microsoft Visual Basic 6.0. But before that, kung meron po kayong mga comments, question, or suggestions, or may mga video kayo or mga topic kayo na gustong ipa-discuss, lalo na't alam ko, diba, why not, masaya tayo dyan, email lang po kayo sa judgesummer99@yahoo.com or pwedeng mag-post ng kayong direkta dito sa mga YouTube video natin, judgesummer99. Pwede rin po sa aking Facebook account, Jason Asuncion, or sa aking Twitter account, teacher_Jason. At pag nabasa po natin yan at kaya natin, why not? Didiscuss po natin yan dito. And let's go na po sa ating topic. Okay, ang topic natin ngayon is about frame, option button, and checkbox. Okay? At bago tayo magsimula, pinakamaganda is gumawa muna po kayo ng folder nyo at tawagin natin siyang activity 2. Kung nakakasabay po kayo sa mga activity natin, ikalawang activity na po natin ito. Then, buksan natin yung ating Visual Basic 6.0. Okay. At piliin natin syempre yung standard exe. Okay, to create a standalone executable application. Okay. So, yun gaya po nasabi ko kanina, ang topic natin ay about frame, option button, and checkbox. Okay? Ito po yung frame. Okay? Basically, ang frame, ang trabaho lang niya is mag-hold ng kapwa niya component sa Visual Basic. Lalagyan. Yun ang pinakamagandang ginagawa ng frame. Lalagyan talaga siya. Paano lalagyan? Kasi halimbawa kung may option button ako, dalawa, tulad nito, okay, kung ililipat ko yung option button using click and drag, yan, di isa-isa ko silang ililipat, di ba? Pero kung ilalagay ko yung option button na yon sa frame, so pag gusto kong ilipat yung dalawang option button, okay, yung frame na lang yung ililipat ko. Okay, kasi yun nga, hawak-hawak na nung frame yung dalawang option button. So mas madali, okay? So yan, gawa lang po kayo ng dalawang frame na merong, yung unang frame merong dalawang option button, tapos yung ikalawang frame merong dalawang checkbox. Yan. Okay. So, unang tanong, ano pong kaibahan ng option button sa checkbox? Okay? Magandang tanong yan. Kasi ang kaibahan ng option button at checkbox, kung gagawin natin na logical operator itong mga to, ang option button, ang katumbas niyan is OR. Ano ibig sabihin nun? Pag OR, pag may dalawang option button ka, hindi mo pwedeng piliin yung dalawa. It's either option 1 or option 2. Okay? Kaya pag sa logical operator nga, OR yung gamit niya. So, hindi pwedeng pagsabay na dalawa yung pipiliin mo. Isa lang ang pwede mong piliin. Ang kaibahan doon sa checkbox, ang checkbox naman is para siyang combination ng OR at saka AND. Okay? Paano yung OR? Pag OR, isa lang pipiliin. Di ba? Pag OR A or B, ibig sabihin nun, isa lang A, pwedeng B. Pag AND naman, A at saka B, hindi pwedeng isa lang. Pero ang checkbox, combination siya ng AND saka OR. Pwedeng isa lang, A, pwedeng B lang, or check 1 and check 2, pwedeng A and B. Okay, yun po ang malaking kaibahan. Ang option button is OR, yung kanyang operation. Ang checkbox is for AND and OR operation. Okay, para mas lalo tayong maliwanagan dyan, ang gagawin natin, yan, magdadagdag pa tayo ng isang text box sa taas. Okay. Then, ang gawin natin, medyo lakihan natin ng konti yung text para mamaya mas madaling mabasa. Inindot ko lang yung text box at pupunta ako sa font property niya. Okay. Okay, para mas simple, pipili lang ako ng pinakasimpleng font face, which is Arial. Lakihan ko ng konti, no? Okay, yan. So, burahin ko rin yung nakasulat para medyo masaya mamaya. So, punta ako sa properties na text. Okay. Then, ang gagawin po natin sa option 1, pindutin nyo lang yung option 1 nyo, pumunta kayo sa property window nyo. Okay. Sa may caption part niya, yung sa option 1, palitan nyo po ng word na blue. Okay. Yung sa option 2,
Pinindot ko yung option 2, sa property naman niya, papalitan ko ng red. Okay? Okay. So, etong frame, yung frame 1, pinindot ko lang yung frame 1, sa caption ring niya, papalitan ko ng font color. Okay? Yung frame 2 naman, pinindot ko rin siya. Then, sa may caption niya rin, papalitan ko ng font style. Okay? Yung check 1, sa caption niya, papalitan ko ng bold. Yung check 2, papalitan ko ng italics. Okay? So, parang itong unang frame is for font color. Itong ikalawang frame is for font style. So, ang mangyayari po ganito. Pag may tinype ako sa text 1 at pinindot ko yung option button blue, okay, itong option button na ito, pag pinindot ko, magiging blue. Yun nakasulat sa may text 1. Pag pinindot ko yung red, magiging red yung text. Okay? Pag pinindot ko yung font style na bold, dapat magiging bold yung nakatype. Pag pinindot ko yung italics, magiging italics rin yung nakatype sa may text 1. Okay? Okay. Try natin. So, dito po yung una natin gagawin, no? So, i-double click ko lang muna tong option button 1, which is may nakasulat siya na caption na blue. Okay. Napupunta ako sa source code. So, ito na siya. So, ano yung babaguhin ulit natin? Ang babaguhin natin yung nakatype sa may text 1 object. So, text 1, then, ano yung pagbabago na gagawin natin? Mapapalitan siya ng kulay, magiging blue. Okay? Ang property na yon, ang tawag sa property na yon is for color. Okay? For color. Then, is equal. Anong value? Anong value ng properties? Anong kulay ba ang papalit natin? So, blue yung nakasulat, blue yung lalagay natin. Merong mga Visual Basic color. Yung blue, pag tinype siya dito is VB blue. Yan. Okay? Kung may iba kayong kulay na gusto, hindi lahat ng kulay pwedeng mo lagyan ng prefix na VB, no? Hindi pwede. Aquamarine, hindi pwedeng VV aquamarine, hindi pwede. Basically, mga primary colors, no? So, try natin to, no? I-run ko muna. Try natin para makita nyo. Okay. So, pag may tinype ako sa text 1, halimbawa, hello universe. Okay. So, blue na siya kaagad, di ba? Why? Kasi nga, nakapili na kaagad yung sa option 1, di ba? Napili na kaagad natin, kaya blue na siya. So, ganun yung mangyayari, no? So, pag pinindot ko yung option 2, magiging red. Okay? So, next naman. So, habang nasa source code window ako, pwedeng dito na lang. Kung pipiliin ko yung option 2, so, dito lang ako, pipindutin ko lang tong drop down menu na to. So, pipiliin ko option 2. Yun, automatic gagawa na ako ng Visual Basic ng private sub ko. So, option 2, anong gagawin sa option 2? Pag pinindot mo yung option 2, magiging kulay red yung text. So, text 1, yun yung object na maapektuhan. Tapos, anong property niya yung maapektuhan? Yung color. Then, anong value ng color na gusto natin gawin? Which is red. So, pwede yan. Primary color yan eh. VV. Okay, red. Okay. So, yan na. No? Try natin i-run ulit. Pag ni-run ko, okay. So, dahil automatic na nakapili yung option 1 dito, which is blue. So, pag nag-type ulit ako, okay, hello. Naka-blue siya, no? Pero, pag pinindot ko na yung option 2, na may nakasulat na red as a caption, nakita nyo, naging red siya. So, blue, red. Mapapansin nyo rin, dahil option button yung ginamit natin na component or object, hindi natin pwedeng piliin na sabay silang dalawa. Blue at saka red. Di ba? Hindi pwede yun. Either blue or red lang yung text mo. Okay? Ganun po mag-behave ang option button. Next, paano naman sa may checkbox? Okay? Sa checkbox. So, ito po yung checkbox natin. Ang gusto natin, yung nakatype sa may text 1, pag pinindot natin yung bold, magiging bold siya. Pag pinindot natin yung italics, magiging italics siya. Okay? So, unang gagawin ko, i-double click ko yung check 1 natin na may nakasulat na caption na bold. So, pag double click ko yan, ayun, gagawa niya ako ng private sub. Nakasulat is check 1 underscore click. Okay. So, anong object ulit yung gagalawin natin or magbabago? Ang pangalan ng object na yun ay text 1.
Okay, ano mangyayari? Ang mangyayari is magiging bold yung text na nakatype sa text 1. So, ang properties na yun, ang pangalan nun ay font, okay, bold. Ayun, eto na siya, no? Do-double click ko na lang sa IntelliSense. Ayun. Then, ang value niya is equal to true or false. True. Totoong gagawing bold. Okay? So, yun. So, pag pinili ko yung check to, pwede na ako dito or i-double click ko doon. So, dito na lang para mas mabilis. Pipindutin kong drop down menu na to. Okay? Ayun siya. Check to. Okay? Check to. Okay. Then, same. Text 1 dot ang check to natin, ano mangyayari? Italics, di ba? So, imbis na font bold, ang tatype natin ay font, ayun na siya, font italics. Di ba? Ito na siya. So, double click na lang dito, equal to true ulit. Okay. So, try nating i-run yung program. Pwedeng F5 na lang. Okay, F5. So, yan. Magta-type ulit tayo ng hello. Pag pinindot ko yung option button na red, magiging red siya. Pag pinindot ko yung blue, magiging blue siya. Pag pinindot ko tong checkbox na bold, ayun, naging bold yung text. Pag pinindot ko yung checkbox na italic, magiging italic rin yung text. Okay? So, ganun mag-behave ang option button at saka checkbox. Ang papansin nyo sa checkbox, yung dalawang checkbox ko, selected siya, nakapili, di ba? Pero sa font color, isa lang ang pwedeng piliin. Okay? Huwag kalilimutang i-save to para sa next video tutorial ko ay gagamitin ulit natin to. So, isa-save ko lang to dun sa activity to folder na ginawa natin kanina. So, save natin yung form and save natin yung project. Okay. And that's it. I hope may natutunan kayo sa tutorial na to. And gaya ng lagi kong sinasabi, ang video tutorial na to ay isang tool lamang para matuto. At kailangan pa rin natin ng mga guro at mentor para mag-guide sa atin sa mga gagawin natin. Hanggang sa muli, maraming salamat. Kita-kita tayo sa next video. God bless.